What's up mga katingin? Nagbabalik ng DIY Project Team sa mga hindi pa nagsusubscribe guys. Subscribe na kayo. Click ang notification button to i-notify nyo rin ang mga videos. So yun guys, meron tayo re-review na ito, automatic transfer switch. At ito guys ay walang flick. Okay, yung flicker guys, hindi siya nagpe-flick kahit na anong appliances natin sa bahay. So, itong itsura niya. May maraming version nito guys. So, yung akin ay ano lang, RN lang yung version. Yung iba guys kasi meron pang dalawa rito na para sa motor version naman yon, okay? Tapos ito lang yung loob niyan guys. Kapag bumili kayo, yan. So ito yung model number niyan, or ito yung series niya guys. Okay, ito yung manual syempre. Ito yung mismong itsura niya. At meron na siyang kasamang mga wire. Yan. So, pag bumili kayo nito, mga sir, pag bago, naka plastic. Kasi pag wala sa plastic yan, yung ibang ano kasi nito, contact, na agad, na oxidize, nangingitim. Syempre, pag nangingitim yun is nagkakaroon siya ng spark kapag ka nagpapalit siya ng source. Ayan. So, tignan mo natin kung anong date ngayon. Monday, February 9. Ayan. So, 2026. Para may lang tayo, reference lang tayo kung kailan natin to binidyohan guys. So, pansinin nyo to. So, kung nakita nyo guys sa source A or sa city power, merong AR tsaka AN. So, ibig sabihin ng A means source A. Ibig sabihin naman yung RN is R tsaka N. Okay? Kasi sa mga baguhan, di pa alam kung paano to gamitin. So, ituturo ko sa inyo yan mga sir. Tapos sa kabila naman, itong BN tsaka RN. Ganun din dito yan, no? RN tapos B source sa generator. Or, pwede yan guys sa solar setup. Okay? Ito sa grid, kaya yung itsura niyan is naka-transmission siya na poste. So, transmission post. Tapos, naka-generator. Any type of generator, ibig sabihin nito guys. Hindi lang naman yung diesel generator. Hindi guys. Pwede po rito any type of source. Kaya source B siya dahil kahit ano ilagay yung source sa B switch. Okay? Tapos ito guys, normally close, common, tsaka normally open. Ganun din naman yan doon. Ayun. Tapos ayan siya guys. So type niya ito. Tapos model number niyan is TOQ7. Tapos makita nyo dito is meron siyang 225 divide 2. So ibig sabihin yun is 225 each yung nito terminal. So 225 dito, 225 dito. Or pwede yan 0 tapos 240. Ayan. Or 250. Okay? So, working voltage nito is, ayan, 220 volts. So, nasa US ako. Sir, gagana ba yan kapag ka 110? Hindi po to gagana kapag ka 110. So, meron naman ako ditong converter. Okay? AC to AC converter. So, from 110, pwede kong i-convert ng 220 volts, 240 volts. Ayan. Tapos, ayan yung frequency niya, standard, insulation, voltage, 690, working current, taas 125 amps. So, baka ito yun. Big sabihin nito, 225 amps kada each. Dito
Kada each switch niya guys. Kasi may switch to sa loob eh. Okay, hindi pa natin nabubuksan pero bubuksan natin yung loob nito guys para makita nyo. So, dalawang 225 amps yung kaya niyan. So, impact resistant voltage, ayan, 800, 8,000 volts or 8K V. Tapos meron din siyang manual at auto switch. So, kapag manual, pwede yung manual na iikot yan. Kapag ka-auto, automatic siya mag-switch, pero ang priority is yung sa city power. Ayan. So, kapag mayroong sa city power, tapos meron sa generator, sa city power siya naka-on. Okay? Tapos kapag gawa na lang sa city power, automatic siya mag-on sa may generator. Pero, guys, ang bilis nito, click, ganun lang siya, click. Para wala talagang flickering yung yung ilaw. Okay? And then, kapag nagkaroon ulit ng kuryente sa city power, babalik ulit siya sa city power. So, yung source B is still na naka-standby. Okay? So, ganun po yun. So, ayan. At, pwede nyo naman guys, kasi baka tanongin nyo ako, sir, pwede ba namin baliktarin yung source A tsaka source B? Gusto namin dito sa city power, tapos sa source A yung generator or yung solar setup. Pwede. Dito yung solar setup nyo, pwede. Tapos dito yung sa city power nyo. Okay, pwede yun. Kung gusto nyo lagi lang na gumagamit ng naka-solar. Bihira lang kayo guys gagamit ng city power or yung grid or Meralco. Kung ano man yung electric company nyo. So, pwede yun guys. Pwede yung paglaruin tong dalawang to. Okay? So, yung wire naman nito, so, ang neutral dito gagamitin nyo is yung itim. So, kung nakita nyo dito guys, ayan, BN neutral yan, dito yan, ayan. Tapos, ilalagay nyo rin to sa N, ayun, doon. Tapos, yung pula, dito sa R, ayan, pag ganyan. Tapos, ito yung nasa R, pag ganun. Tapos, yung kabila naman, ganun din. Ito yung R. Tapos, dito yung R. Ayan. Tapos, yung itim naman, ganun din. Dito yung neutral, ayan, dito. Pag ganun, papasok yan doon. Tapos, yung N, dito. Pag ganyan. Tapos, yung tag dito. Yung nakaano dito na wire, ilalagay nyo rin dito, pares dito sa ano nito, sa terminal. So, ayan, at buksan natin siya guys. Okay, dito lang naman buksanan yan eh. Tapos, babalik ako guys kapag open na siya para may idea kayo guys kung ano yung nasa loob nito. Okay? So, hindi ko pa guys binubuksan pero pakita ko muna sa inyo to, yung switch niya. Napiling ko, kasi napipil ko siya guys na wala siyang motor. Matigas siya guys. Yan o. Para siyang mabilis siya lang siya switch kung saan siya isi-switch. Oh. So piling ko yun dito katulad ng isa yung una natin binidyo na may motorized siya guys. Okay. So ano muna natin guys, mas maganda makita nyo muna kung paano siya mag-switch kapag merong kuryente bago tayo mag-tear down, para yung tear down isang video na lang din yon na kasama tong video na to para step by step tayo guys. So yan siya mga sir, kung nakita nyo yung R nandoon sa may R, yung N nandoon sa may N, ganun din dito yung R, ayan, nasa may R. Tapos yung N, doon sa may N. So ngayon, sir, pwede po na ba namin pagbaliktarin yung R at saka N dito? So, itong R nito at saka N is ilalagay dito sa may N at saka R. Kunyari yung R nito, ilalagay dito sa may N. Tapos yung N nito, ilalagay dito sa R. Pwede. Pwede. Babaliktarin nyo to. So, yung red mapupunta sa may
black, yung black mapunta sa red, di ba? Pero ito, kailangan ganun din. Yung red, ilalagay nyo doon sa may black, tapos yung black, doon sa may red. Kasi kailangan nito guys ay, kung ano yung kulay nito, okay, dapat pares din dito. Okay? So, nakita nyo, yung R, so ayan siya. Yung red niya, dapat nasa red. Yung black, wait lang. So, yung black, dapat nandoon din sa may black. So, kung yung black nandito, so, dapat yung black nito nandoon din. And vice versa yan guys, sa dalawa na yan. Okay? So, paano ko nalaman? Kasi guys, eto, switch lang naman yung pinaka lugar na to. Eto naman guys, meron ditong circuit or meron siyang board para i-control niya ng kung saan ilalagay yung source kapag ka naka-automatic. Okay? Tapos yung load natin guys, huwag nyo kalimutan, nandito sa ilalim. Kasi bakit tanongin nyo rin ako na, so nasaan yung output niyan? Kung puro input yan, nasaan yung output niyan? So ito po, nasa baba. So ang gagawin nyo, is alisin nyo muna to. Yung screw na yan, tatanggalin nyo muna tong terminal na to dahil merong terminal doon sa may pinakailalim. Ayun o. So ayun o. Guys, may butas siya doon. Ayun o. So yun ang aanin nyo yun. Luluwagan nyo yun para maluluwagan nyo to. Syempre. Ayan. Kasi nung anuhan ay pasukan ng screw Phillips. Okay? Pwedeng screwdriver pero feeling ko yung screwdriver hindi papasok ng maayos doon eh. So, Phillips screw ang gagamitin. So, ayan. At lagyan natin guys ng power. So, ayan siya mga sir. Ayan na. Para baka sabihin nyo dinadaya ko kayo. Ayan. So, ito guys ay naka inverter to ha. So, naka ano na to. 240 volts. Okay? So, para maniwala rin kayo, kunin ko yung tester. So, ayan siya mga sir, kung nakita nyo. Okay. So, power on natin. Hindi, wag mo natin power on guys, para may idea rin kayo. Ano mo natin to? Yan. So, ngayon power on natin para may makita nyo guys. Yan. 3, 2, 1. Bilis. Kita nyo. Doon agad oh. So, may power na siya, ay nasa may A. Okay, tapos ayan. Almost 240 volts. Diba? So, power off ko muna. Tapos balik ulit. Tingnan nyo guys kung gaano siya kabilis mag switch. 3, 2, 1. Yun. Ganon guys kabilis. Kaya sabi ko sa inyo, wala siyang flick. Or hindi siya nag-flicker yung power nyo sa bahay. Hindi mag-flick yun dahil sa sobrang bilis niya mag transfer ng mga switches niya. So ngayon, mas maganda to gamitin guys sa solar setup. Okay? So, yung ginawa ko kasi nung una, ang ginawa doon is para lang sa bendo machine yun, yung pag ano ko noon kasi ang switching niya is mabagal, kaya meron siyang flick. Okay? Kasi nga gamit siya ng ang tawag dito, gumagamit siya ng circuit breaker. Eto guys, hindi. Built-in yung ano nito, switch nito sa loob. Okay, so, ayan, at least may idea rin kayo. So, ngayon, ilalagay ko naman yung source dito sa kabila para may idea rin kayo kapag ang source lang ay nandito, wala na sa may A. Okay? So, ayan siya mga sir, kung nakita nyo. Ang source natin ngayon ay nandito sa may B. Tapos kapag walang source yung A, automatic yan mag-switch. So, ayan. Ayun o. So, nasabi na siya. Ayan o. So, ulitin natin guys. Alisin ko muna to. Iano ko muna. Pa-power up ko muna. Tapos, ibalik natin to sa may A. Tapos kapag nagkaroon ulit yung source B, ayun, ang bilis, grabe. Patayin muna natin. Ayan, para walang kuryente. Tapos lalagyan ko ng wire guys, para may idea kayo. Lalagyan ko ng wire papagano sa kabila. Para kapag may
dito, source naman doon sa may kabila, makikita nyo na doon talaga siya sa kabila, naka-prioritize. Okay? So, ayan siya mga sir, nakita nyo. So, yung black sa black, yung red sa red. Okay? Tapos, ayan, wala siyang power pa dahil wala pang power yung dalawa. So, pagka nagkaroon ng power yung dalawa guys, makikita nyo tong LED kung saan siya pupunta. Okay? So, pag pinower on ko siya, sabi ko sa inyo, prioritize yung source A. So, power on natin. Ayun, ang bilis. Grabe. So, nakita nyo guys, meron siyang power yung dalawa dahil nga meron na siyang parehas na power source. So, kapag ka nawala yung isang power source, alisin natin. Sana hindi tayo makuryente. Ito lang. Alisin natin guys yung isa. Tigas. Wait lang guys. So, ayan guys, alisin natin. Ayun o. Kanya guys, kapag binulik natin, kasi ito na yung may source ngayon dahil ayan yung source natin. So, yun na lang yung may source, yung B. So, nawala na yun sa A. So, kapag binalik ko to, ang bilis niya talaga mag-switch. Grabe. Wait lang. Ayun o. Grabe, ang bilis niya talaga mag-switch o. Bilis, diba? Grabe. So, ayan siya guys. So, ngayon guys, at least alam nyo na. Okay? Kasi ang haba na ng video natin. Para may idea lang kayo kung paano siya mag-work. Okay? So, tear down na tayo ngayon. So, ayan na master at nabuksan na natin. So, ayan o. Grabe, yun lang pala siya, no? Kaya pala, ang bilis niya mag-switch. Ayan o. So, meron siyang dalawang solenoid. Ito o. Ayan o. Yung dalawang solenoid na yan guys, high torque yan na solenoid. Kaya kailangan mabilis yung mabilis yung hatak niya. Kasi pag hinatak niya yan, yung eto nakikita niyo to, ayan o. Eto, babagsak to, tapos ito tataas. So, yung nasa loob nito, ayan, para makita natin guys. Ayun o, yung pinakaloob na yun o. Kita ba natin? Makikita ba natin sa loob? Sana yun nasa loob? Uy, ayun, yun guys, nasa loob na yun. Mga metal yon na contact. Okay? Para, guys, dito yan. Yan. Contact siya ng dalawang metal para yung isa nakataas, tapos isa nakababa. Yan, ganyan. So, mabilis lang siya. Pak. Pero hindi, ito yung nagko-contact na gano'n, guys. Meron dito na yung gitna nung switch. Itong switch na to. So, yung gitna nitong switch, nakaganyan yan. So, nakaganyan siya para siyang wiper. So, nakaganyan siya tapos biglang pak. Kaya, tak. Kung saan sa dalawang source yung i-contact niya. So, ito yung output. Kasi nga, ito yung nakalagay doon sa may swiper niya. Ayan. So, ang gamit nila dito guys, talagang pure copper to. Ang lambot niya lang. Ayun o, ang lambot niya lang. Maninipis siya naman, sobrang dami o. Maraming daming stranded. So, bago pa yan maputol. Ang tagal nito bago pa masira nito. Pero guys, mas tatagal to kapag hindi laging nagpi-flicker yung alam mo yung mabilis siyang nagpi-flicker. Or hindi mabilis mag-flicker. Mabilis siya mag-switch. Okay? So kapag ganun guys, mabilis lang din siya maputol. Okay? Pero yung niya guys, yung texture niya talaga, ang lambot lang. Pero matigas to, feeling ko. Yung malambot siya pero bago siya maputol, matagal. Ayan guys, ang sarap niya hawakan. Sarap niya hawakan. Para siyang balayibo.
So, ito yung gamit niyang tag dito, relay. Ayan. So, ayun yung model number niya. Ayan. So, MY4C-PG. Tapos yung coil niya, ayan o. 230 volts, AC. Tapos yung sa, tag dito. Dito guys, sa switching nito is 5 volts kapag ka 250 volts AC. Tapos, ayan, 30 volts DC naman kapag ka sa DC naman siya guys. So, 3 amps, 30 volts DC. Kapag doon sa switch lang guys ha. Pero yung mismong coil, ito kasi kailangan nyo makita yung coil kung ano siya. Kung anong voltage niya. So, ayan. Okay, to 30 volts AC. So, hindi siya pwedeng pang 110. Yung 110 naman, hindi naman siya pwedeng pang 240. Okay. So, ayan guys. So, gumamit siya ng full bridge rectifier diode para nga maging DC yung solenoid niya. Guys, so mas malakas yun. Pag naging DC kasi guys yung solenoid, mas malakas siyang umatak na ganun. Okay, ito yung mga limit switch niya. So, gumamit dito ng micro switch. So, ito yung nagli-limit ng kapag ka nag-transfer na siya. So, isa rito guys naka-trigger. Kapag ka nagkaroon ng voltage yung source na yon, kahatakin nung solenoid. Pagkahatak ng solenoid, mawawala naman siya dun sa pagkaka-trigger niya. So, in this case guys, ito yung naka-trigger. So, ibig sabihin ito ay naka-source para dito sa may source na to. So, paghatak niyang pack, diba? Mawawala siya kasi pagka hinatak nito, ito magpiplik sa kabila. So, mawala trigger nito. So, hindi na siya guys gagana. So, isang mabilis lang talaga na hatak yung ginagawa niya. So, ganoon din dito, vice versa sila guys sa dalawa. Ito naman guys, ang purpose nito is para sa source. So, kapag ka naka-on to, naka-prioritize siya sa source. Kung nasaan yung source dito sa dalawa na to. So, in this case, ito. So, ito yung source natin. So, naka-prioritize siya dito. Okay? So, kapag ka naka-on lang to. Pero kapag ka naka-off to, ang prioritize niya is dito sa may source B. Ganun lang yan guys. Ang dali lang yun. Pagka nakita nyo ngayon diagram nito sabi niyo, ay ganun lang pala. Madali lang pala siya. Basta ang diagram lang nito guys is, para dito sa mga to, is eto, naka-switch na agad siya. Para kapag ka may source dito, ililipat niya agad sa source. Okay? Tapos ito naman, ganun din. So, kapag ka may source to, yung etong lugar na to, ililipat siya sa source. Dahil nga lang doon sa may relay niya, ipa-prioritize niya yung dito sa may A source. Okay? Doon sa mismong grid. Pero, para sa akin guys, kaya lang naman nila to nilagyan ng ganitong grid or generator is ano yan para may idea lang kayo kung ano yung gusto niyo i-prioritize. Pero B source tsaka A source lang dapat nakalagay dyan para alam nyo rin na ipa-prioritize ko i-prioritize ko na yung solar setup. So sa A siya naka-prioritize kesa doon sa may grid siya naka-prioritize. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat is malaman nyo kung saan siya talaga naka-prioritize. Kung gusto nyo naka-prioritize sa may solar setup, yung source A, or doon sa may B source. Kayo talaga guys ang ang magko-control niya kung ano yung gusto niyo i-prioritize. So syempre pag naka solar setup kayo, ang gusto niyo naka-prioritize yung solar setup niyo, 'di ba? So kaya ilalagay niyo talaga yung solar setup niyo dito sa may air source. Okay? Ito talaga guys, yan. Don't mind yun. Basta ang prioritize is nasa A. Okay? A source yung prioritize niyan. So, ito lagi ito naka-on sa A source.
So, kumukuha to guys ng wattage syempre. So, mga 1 up 2 watts lang naman yung kinukuha lang nito. Kasi, maliit lang naman yung windings niyan eh. Maliit lang yung coil niyan guys. So, okay. So, ayun lang. Kung may tanong kayo dito, comment lang kayo guys. Basta, ayan, manual. Ito. Yun lang yung pinakalas natin na hindi ko na sabi sa inyo. Okay. So, yun dito naman, kahit baliktarin nyo, basta magkaparehas yung kulay nung gagamitin yung color coding para sa wire, is okay lang guys magbaliktad dito. Okay. Basta parehas kulay. Red sa red, black sa black, or red sa red, black sa black. Okay, basta pares lang. Pwede yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, switch lang to. Kayo yung magkocontrol nitong dalawan to. Basta parehas silang neutral or parehas silang naka-live. Ayan. R. Okay. So, basta hindi nyo sila guys pwedeng pagbaliktarin yung neutral nito tapos yung live nito. Kasi nga, dito sila magkakaroon ng problema sa may switching nito. Baka mag-short. Okay? Pag switch na, boom, short agad. Di, makita nyo to, sunog agad. Okay, at dito, hindi magkakaroon problema yan guys. Kasi naka full bridge rectifier to. Dito siya magkakaroon ng problema. Ito, intact pa rin tong lugar na to. Ito lang yung papalitan nyo kapag nagkamali lang kayo. Okay? So, yun lang guys. At kung nagustuhan yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.